tao. Doktor, doktor, pakibilisan, tulungan niyo siya. Doktor, tulungan niyo po siya, bilis. Tabi, tabi. Yi, kumapit ka lang. Huwag mong sisihin si ate. Sige. Yi, kumapit ka lang. Yi. Nantang, pagbabayarin kita. Baby, dapat mabait ka ha. Kapag nalaman ng daddy mo na narito ka, siguradong hindi na niya mamamaliin ang mommy. Ikaw ba ang nag-utos na gawa ng masama si Yi? Anong ibig mong sabihin? Napakasama talaga ng ugali mong babae ka. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang lolo ko at nag-utos ka pang saktan si Yi. Ano bang ginawa niya sa iyo para gawin mo sa kaniya ang lahat ng ito? Wala akong ginagawa. Wala? Sa tingin mo ba hahayaan niyang saktan ng iba ang sarili niya? Pakinggan mo ang paliwanag ko. Tumahimik ka. Nantang, ipaparanas ko sa iyo ang tunay na paghihirap. Ako ang asawa mo. Bakit ba kahit ano ang sabihin ko, ayaw mo pa ring maniwala? President Yu, may masamang balita. Masyadong maraming dugo ang nawala kay Miss Yi. At biglang nag-fail ang kidney niya. Bihira ang blood type niya at wala nito sa ospital. Nasa bingit na siya ng panganib. Dalhin siya agad sa ospital. Yuyan, huwag mo itong gawin sa akin. Buntis ako. Hindi. Hindi. Pigilan niyo. Hawakan niyo siyang mabuti. Pakawalan niyo ako. Sabihan niyo si President Yu. Sabihin niyo kay President Yu na buntis ako. Bilisan niyo at tawagan si President Yu. Sabi niya ay buntis daw siya. Huwag na tayong humingi ng pahintulot. Ang gusto ni President Yu ay alisin ang bata. Hindi. Hindi po. Huwag niyong galawin ang anak ko. Huwag po. Huwag. Yuyan. Ganoon ba ang galit mo sa akin? Sapat na para saktan mo ang anak natin? Miss Nan, huwag mo akong sisihin. Dapat mong sisihin ang napakalaking halagang ibinigay ni Miss Lin. Lola, sa mga talaan ng pagsasali ng dugo sa Jiangcheng Hospital, nahanap na po namin ang pinsan ni Nantang. Nahanap na rin sa wakas. Aalis na tayo ngayon din papuntang Jiangcheng. Sunduin niyo na ang iyong kapatid at ang kanyang mga kasama. Opo. Yuyan. Yuyan. Tangtang, gusto ko ay magkaroon tayo ng 2 anak sa hinaharap, okay lang ba? Bakit? Isang lalaki at isang babae. Tinitiyak ko na panghabang buhay kitang aalagaan, pati ang mga anak natin. Napakalaki naman ang pangarap mo. Noon, sigurado akong minahal mo ako. Ate, ako si Yi. Nandito pa sa akin si Yuyan ngayong gabi. Kaya huwag mo na siyang hintayin. Noong bumalik ang babaeng una mong minahal, doon ko lang nalaman na nagkamali ako. Bakit ka na naman tumatawag? Makinig ka, ate. Lin Yi, napakasama mong babae. Hanggat nabubuhay ako, hinding-hindi ka makakapasok sa pamilyang Yu. Ang kinikilala ko lang na manugang ay si Tang Tang. Talaga ba? Ibig sabihin yan, kailangang mawala ka na lang sa mundo. Lin Yi, anong gagawin mo? Lin Yi, ang lakas ng loob mo. Lolo. 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 Napakasama ng loob mo. Hindi ako ang gumawa niyan. Si Lin Yi ang may kasalanan. Nantang, pagbabayarin kita ng lubos. Yuyan, hindi ako. Yuyan. Yuyan. Sabihin niyo kay Yuyan, buntis ako. Ang utos po ni President Yu ay alisin ang bata. Ate, gising ka na pala? Ate, gising ka na ba? Yuyan, Sabi ni Brother Ayan, iniligtas mo raw ako. Salamat sa'yo. bakit mo ba ginagawa ito sa akin? Ano bang pinagsasabi mo, ate? Ito ba ay dahil ginamit ni Ading ang kidney mo, kaya ka nagagalit? Kalimutan mo na yan? Ate, kakaalis lang ng bata sa iyo? Huwag ka na magalit. Ang bata! Ang anak ko! Ang anak ko! Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Sa totoo lang ay wala ka malay-malay si Brother Ayan na may dinadala ka pala. Ako ang dahilan kung bakit nawala ang bata. Ikaw ang tumapos sa anak ko?
Ikaw, ibalik mo sa akin ang anak ko. Ibalik mo ang anak ko. Huwag mo akong saktan. Kasalanan ito ni Yiyi. Ano Huwag mo ang akong ginagawa saktan. mo? Nantang. Brother Ayan, ako ang nakagalit kay ate. Ate, pakiusap patawarin mo ako. Maging masunurin na po ako. Yuyan, nais ko lang makita. Kung malalaman mo na siya ang dahilan kaya nawala ang anak mo, poprotektahan mo pa rin ba siya? Bumaba ka pagkatapos ng 10 minuto. Pagbabayarin kita sa ginawa mo ngayon. Yuyan, tungkol sana sa anak natin. Huwag ka nang maraming satsat. Yuyan, anong ginagawa mo? Sinabi ko na sa iyo, kailangang pagbayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Sakay. Talagang hinuli na siya. Pa, Balita ko ang non-group ay sangkot sa pagiging kriminal. Mukhang totoo nga ang mga balita. pa, Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti kung sino ang nagpahamak sa kaniya ng ganyan. Tingnan nyo. Ang asawa ng President Nan ay tatalon na. Ma. Ma, anong ginagawa niyo po? Ma, bumaba na po kayo riyan, dali. Bumaba muna po kayo, sige na. President Yu, nakuha mo na ang gusto mo. Lungsod ng Jiang pamilyang Nan, tapos na ang lahat. Nakikiusap ako, hayaan mo na ang anak ko. Ma, walang mangyayaring masama. Bumaba muna po kayo, sige na. Huwag kang lalapit. Ma, hindi mangyayari iyon. Magiging maayos din ang lahat. Bumaba ka na po muna, sige na. Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka, tatalon ako. Ma, please, bumaba ka na po. Tangtang, patawarin mo si Mama dahil nabigo ako sa iyo. Hindi dapat kita pinayagang magpakasal kay Yuyan dahil siya ang nambaon sa tatay mo sa maling paratang. Sana talaga hindi mo na lang kailanman minahal ang lalaking iyan. Iwanan mo na si lungsod ng Jiang at pumunta ka kay imperial na lungsod. Tiwa, bumaba na po kayo riyan. Kulang na po ng isang bato ang ate ko ngayon. At nawalan na rin siya ng napakaraming dugo. Bumaba na kayo at huwag niyo na siyang dagdagan ng alalahanin. Nawalan siya ng isang bato? Ma, ako. President Yu, paulit-ulit mong sinasabi na ang matanda ay dahil kay Tangtang kaya wala na. Anuman ang katotohanan, ako na ang magbabayad sa utang na iyan. Ma, Pakiusap, huwag mo na siyang pahirapan pa. Buhay ang kapalit ng buhay. Ang pamilya namin ay wala ng utang sa'yo. Madam Nan, ma. Kasalanan mo ang lahat. Ngayon, kontento ka na ba? Masaya ka na ba ngayon? Bakit mo ba siya itinulak sa hangganan hanggang sa mawala siya? Para maghiganti dahil sa pagkamatay ng lolo mo na isinisisi mo sa akin? O para parusahan ako alang-alang sa babaeng mahal mo? Yuyan, sasabihin ko sa'yo, ang nangyari sa lolo mo ay walang kinalaman sa akin kahit konti. Ang nangyari sa nanay ko, ikaw mismo ang gumawa. Galit ako sa'yo. Hinding-hindi kita mapapatawad habang buhay. Nantang, hindi ko kailanman ninais na mawala ang nanay mo. Sabagay, hindi ikaw ang may kasalanan, kundi ako. Ako ang dahilan kung bakit wala na si Mama. Kasalanan ko dahil pinilit kong gustuhin ka. Dahil minahal kita. Kung hindi lang sana ako nagmahal sa iyo, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Ate, Manahimik ka. Nagsimula ang lahat ng ito dahil sa iyo. Sinadya mo siyang saktan para tumalon siya. Ikaw iyon. Nantang, alam kong nasasaktan ka, pero walang kinalaman si Yiyi sa nangyaring ito. Walang kinalaman? Lin Yiyi, isa kang kriminal. Talaga bang wala kang nararamdamang pagsisisi? Nantang, magpalamig ka muna ng ulo. Yuyan! Gusto ko lang itanong sa'yo. Pagkatapos mong saktan si Mama at sarili mong kamay ang nagtanggal sa bata, ano ba talaga ang nararamdaman mo? Ang anak ko. Ang anak ko. Brother Ayan, huwag mo nang galitin si Ate Nantang. Hindi maayos ang pag-iisip ni Ate Nantang. Nagsisimula na siyang magsalita ng kung ano-ano. Ate, alam kong ayaw mong bigyan ako ng bato. Kaya nagsinungaling kang buntis ka. Pero ayon sa sertipiko ng ospital, malinaw na nakasaad doon na hindi ka buntis. Bakit ayaw mong maniwala? Anong nangyayari dito? Nabalitaan ko na si Ate Nantang ay nagsasabing buntis siya at ayaw magpa-opera. Kaya matapos ang operasyon, agad akong kumontak sa doktor para mag-verify. Sino ba ang mag-aakala
Dahil lang sa ayaw akong iligtas ni ate ng Tang, ay gumawa lang siya ng dahilan. Lin Yiyi, pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Nantang, gumising ka sa katotohanan. Ma! 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 Iuuwi kita. Iuuwi na kita. Nantang! Yuyan, pakawalan mo ang tatay ko. Makikipagdiborsyo na ako sa iyo. Sa totoo lang, kung pumayag ka agad sa divorce, makakabuti ito sa ating dalawa. Wala kang laban sa akin. Ano man ang mangyari, palaging paniniwalaan ako ni Brother Ayan. Akala mo ba kapag sinabi mo ang totoo tungkol sa bata, mababago na ang lahat? Bakit hindi mo isipin? Kung wala akong nakahandang plano? Sasabihin ko ba sa iyo ang buong katotohanan? Maliban na lang kung pakakawalan niyo ang tatay ko. Hindi ako papayag sa divorce. Binablackmail mo ba ako? Ate, tila ang pagkawala ng bata at ng mama mo ay hindi pa sapat para matuto kang sumunod. Nakalimutan mo na ba? Kung sino ang nasusunod sa bahay na ito? O baka naman, gusto mo pang may mawala ulit? Si Uncle Nan ba nakakapasok pa lang sa kulungan? Lin Yiyi, sinasabi ko sa iyo, kapag ginalaw mo ang tatay ko, pagbabayarin kita. Sa tingin mo ba? Ang tulad ni Brother Ayan? Ay palalagpasin lang ang ginagawa mo? Brother Ayan, iligtas mo ako. Anong nangyayari dito? Brother Ayan, gusto ko lang namang bisitahin si ate. Pero, hindi ko alam kung anong nasabi ko ang ikinagalit ni ate. At bigla na lang siyang... Brother Ayan, Nantang, kapag may nangyari kay Yiyi, kailangang managot ka rin. Nantang, paulit-ulit mo na lang sinasaktan si Yiyi? Ano bang balak mong gawin sa kanya? Sinabi ko na sa'yo, pakawalan mo ang tatay ko at makikipaghiwalay na ako sa'yo. Ano namang panlaban mo para makipagkasundo sa akin? Anong ibig mong sabihin? Malalaman mo rin. Yuyan, ang galit ako sa'yo. Hindi pa maayos ang pakiramdam mo? Magpahinga ka muna. ayos lang ako. Hindi naman malalim ang sugat na ginawa ni ate. Ayos lang ba si ate Nantang? Nag-aalala talaga ako sa kaniya. Baka may gawin siyang hindi maganda sa sarili niya. At makagawa na naman siya ng ganoong klaseng bagay. Huwag mo siyang banggitin sa akin. Hindi ko nahahayaang saktan ka pa niya. Sa makalawa na ang libing ng nanay niya, umiwas ka muna. Baka kung ano na naman ang maisipan niyang gawin. May kailangan pa akong asikasuhin sa kumpanya. Aalis na muna ako. Sige po. Nantang? Ano bang meron ka? Para asikasuhin ni Ayan ang libing ng nanay mo? Ang tatay ni Nantang, siguradong nasa kulungan pa rin hanggang ngayon at tiyak na nahihirapan na siya roon. Tulungan mo akong padalhan siya ng isang malaking sorpresa. Anong pagsisira sa batas sa pagbabayad ng buwis? Hindi ko kailanman ginawa ang bagay na iyan. Tiyak na mayroon lamang itong pagkakamali. Pakiusap po, suriin ninyong mabuti ang lahat. Mas mabuting isipin mo na lang po kung sino ba ang nakabangga ninyo. Ma, patawad po. Kung mas maaga ko lang sanang naintindihan ang lahat, hindi sana magkakaganito si pamilyang Nan. Ma, Maaayos din ang lahat. Ako si Xing, ang abogado ng iyong ama. Kung may kailangan ka, maaari mo akong tawagan kahit kailan. Hindi niya kailangan ng kahit ano, kaya pakiusap, lumayo ka sa kanya. Kinakausap ko ang binibining ito. Ano bang kinalaman mo rito? Kinalaman? Asawa ko siya.
Sa tingin mo ba ay wala akong kinalaman? Tangtang, magtiis ka muna ng konti. Kapag nalaman ko na ang sitwasyon ni lungsod ng Jiang, susunduin na kita para iuwi. Ganda, sa wakas ay dumating ka na. Sabik na ako sa iyo. Huwag kang magmadali, Kuya Zhang. Nagdala ako ng red wine. Uminom muna tayo. Sige. Napakalambing talaga ng mahal ko. Lao Zhang, hindi naman yata makatarungan ang ginagawa mo. Nagbayad ako para tapusin mo ang tao, naibigay ko na sa iyo ang pera, pero bakit itinatago mo pa ang ebidensya para itaboy ako? Hindi pera ang gusto ko, kundi ikaw. Nalinaw ko na iyan sa telepono. Basta't pumunta ka rito ng 2 beses sa isang buwan para samahan ako. Ang mga ebidensya ng pagpaparusa mo kay matandang Ginoong Yu ay hindi malalaman ng iba. Tumahimik ka, wala kang hiya. Brother Ayan, tulungan mo ako. Ate Nantang. Niloko niya ako, si Ate Nantang. Yiyi! Yiyi? Anong nangyari sa'yo? Si Nantang iyon, pinapunta ako ni Ate Nantang dito. Ang sabi niya ay pag-uusapan natin ang tungkol sa iyo. Pero may dinala siyang mga tao. Napakakatakot nila. Dadalhin kita sa ospital. Yiyi! Magpakatatag ka! Baby, handa ka na ba? Handa na. Pagkatapos uminom, pwede na ba nating simulan ng seryosong bagay? Bakit parang nagmamadali ka yata? Sobrang excited na ako. Sa mundong ito, walang sino man ang pwedeng tumakot sa akin. Kamusta? Ako ang si Xing ng Chenxing Law Firm. Ako si Nantang. Natatandaan kita. Ikaw ang asawa ni Yu Yan. Kamusta na po ang kalagayan ng tatay ko ngayon? May nalaman akong balita. Ang sitwasyon niya sa loob ng kulungan ay napakasama. Kung hindi siya agad mailalabas para mapagamot, maaaring mawala na siya. Paano nangyari yon? Bakit naging ganoon? Maayos naman ang kalusugan niya noon, kahit pa. Kamakailan ay nadiskubre ang hindi pagbabayad ng buwis sa Mr. Nan, kaya nagdesisyon silang dagdagan ang parusa sa kanya at mas lalo pang lalala ang kalagayan niya. Hindi maaari, bakit nagkaganyan? Miss Nan, sa totoo lang tayo, posibleng lahat ng ito ay kagustuhan ni Mr. Yu. Bilang abogado ng iyong ama, handa akong tulungan kang malagpasan ang problemang ito. Basta't magtiwala ka lang sa akin. Sige, nagtitiwala ako sa iyo. Madam, tinatawag na po kayo ni President Yu para kumain sa ibaba. Sige, naintindihan ko. Kumusta? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Masakit pa rin, Ayan. Dahil lang siguro ito sa mahina kong pangangatawan, kaya nangyari ito. Huwag mo na po sanang sisihin si Ate Nantang. Nawalan na nga siya ng bato, at palagi pang nagkakasakit. Hindi na niya kakayanin ang mas mabigat na parusa. Patawarin mo na po siya. Napakabait mo talagang tao. Ang mga katulad niya ay hindi karapat-dapat sa awa mo. Pero Ayan, ginawa lang naman iyon ni Ate Nantang dahil sa sobrang pagmamahal niya sa iyo. Nagawa niya lang iyon ng dahil sa emosyon. Hindi ko rin inakala na ituturing ako ni Ate na kaaway. Gusto ko lang naman sana kay Ate ay ang magkasundo kami ng maayos. Ate, pinatitira na ako rito ni Brother Ayan para magpagaling. Magsama na tayo ng maayos simula ngayon. Nakakasuka ka. Sandali! Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Yiyi. Bakit naman ako hihingi ng tawad sa kanya? Brother Ayan, huwag mo nang pahirapan pa si Ate. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Yiyi. Manigas ka? Nantang, akala mo ba talaga ay kaya mo akong labanan hanggang huli? Yuyan, itodo mo na ang pagpapahirap sa akin ngayon. Ang atrasong ito ay higit ko pang pagbabayarin sa iyo. Gusto mong mawala? Hindi magiging ganoon kadali iyon. Ikulong siya sa kwarto at hayaan ng doktor na ipagpatuloy ang paggamot sa kanya. Pero Miss Lin, kapag nalaman ito ni President Yu, paniguradong malilintikan ako nito. Huwag kang matakot, ako ang bahala kapag nagkaproblema. Huwag mong kakalimutan na ang tunay na minamahal ni Ayan ay ako. Ito ang susi sa likurang pinto. Walang bantay doon tuwing gabi. Wag mong sasabihin kahit kanino.
Nasa akin galing iyan. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil naging mabuti ka sa aming pamilya, hindi ko na kayang makitang nahihirapan ka. Salamat. Ang madam po. Siya po. Anong nangyari sa madam? Nawawala po ang madam. Hanapin niyo siya at ibalik sa akin. Hanapin niyo siya kahit saan siya naroroon. Alam ko na babalik ka para hanapin ako. Tungkol sa kaso sa paghihiwalay, kaya mo ba iyon? Makikipaghiwalay ka na ba kayo yan? Oo. Ayoko nang maghintay pa kahit isang sandali. Sige. Tutulungan kitang ihanda ang dokumento para sa diborsyo at pagkatapos ay ipapadala natin ito sa kanya. Pero wala akong pera sa ngayon. Hindi ko mababayaran ang bayad para sa abogado. Ayos lang iyon. Maaari ka na lang magbayad kapag may kakayahan ka na. Bakit ka handang tumulong sa akin? Gusto ko lang na mabuhay ka ng mabuti upang makita mo kung paano mapaparusahan ang mga taong nanakit sa iyo. Nga pala, may inihandang salusalo si Ginoong Fu sa timog ng lungsod ngayong gabi. Balita ko ay matalik siyang kaibigan ng tatay mo. Baka matulungan ka niya. May pagdiriwang si Ginoong Fu sa gawing timog ng lungsod mamayang gabi. Nabalitaan kong matalik siyang kaibigan ng iyong ama. Baka matulungan ka niya. Nasaan siya? Bakit hindi niyo pa siya mahahanap? President Yu, nagpadala po ang ginang ng divorce papers. Ayan, mukhang natauhan na rin si ate. Ayan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. May sugat ka pa. Bumalik ka muna sa silid mo at magpahinga. Wala lang ang maliit na sugat na ito. Nanghihinayang lang ako para sa matanda. Dapat ay pagdiriwang ng kaarawan niya, ngunit bigla na lang siyang wala. Chen Guang, hanapin mo siya. Dalhin mo siya rito sa harap ko. Masusunod po. Narito ako para dumalo sa piging. May kasama ka bang lalaki? Nasaan ang imbitasyon mo? Wala po. Ngunit ang aking ama ay matagal ng kaibigan ni Ginoong Fu na nag-organisa nito. Maaari po bang pakisabi sa kanya na nais ko siyang makita? Kaibigan, pasensya na. Imbitasyon lang ang tinatanggap ko rito. Umalis ka na. Bakit ngayon ka lang? Nawawalan na ako ng pasensya sa kahihintay. Pasensya na, huli na akong dumating. Malamig sa labas, pumasok na muna tayo. Ito ang imbitasyon. May kasama siyang lalaki? Pwede na ba kaming pumasok? Pwede po. Pasensya na po kayo. Tuloy po kayo. Tinulungan ko si Ginoong Fu na manalo sa isang napakahirap na kaso. Maayos naman ang relasyon ko sa kanya. Mamaya, ipapakilala kita sa kanya. Salamat po. Brother Ayan, ang lalaking ito ay mukhang napaka-close kay Ate Nantang. Siya ba ang bagong boyfriend ni Ate Nantang? Sabi ko na nga ba kung bakit hindi kita mahanap kahit saan? Dahil pala nakahanap ka na ng bagong magtatanggol sa'yo. Uncle Fu, nakulong po ang ama ko at ang buong pamilyang Nan ay nasa panganib. Wala na po talaga akong magagawa. Kilala niyo po ang pagkatao ng aking ama? Hindi niya kayang gawin ang mga bagay na iyon, pawang mga paninira lamang ang mga iyon sa kanya. Nagmamakaawa po ako. Pwede niyo bang tulungang iligtas ang ama ko? Ay nako, Xiaotang. Sa mundong ito, ay may tama at mali. Pero ang mahalaga ay hindi ang kung sinong tama o mali. Uncle, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Uncle, meron lang akong payo sa'yo. May mga tao na hindi mo kayang kalabanin, kaya mas mabuting sumuko ka na ng maaga para hindi ka na mahirapan. Naintindihan ko ang ibig sabihin ni Uncle Fu. Gusto ko lang ipaalala kay Uncle Fu na sana po ay Uncle Fu ay huwag kalimutan ang pinagsamahan ninyo ni Ama at huwag hayaang mawala ang iyong konsensya. Ayos lang, may iba pang paraan. Huwag ka nang malungkot. Halika, at sumayaw tayo. Sasayaw? Hindi ako marunong. Huwag kang mag-alala, tuturuan kita. Salamat sa iyo. Walang anuman. Ayan, masyadong nakakasuffocate dito. Umuwi na muna tayo. Mauna ka na munang umuwi, magpahinga ka na ng maaga. Hindi sa ganoon. Hindi rin mabuti ang pakiramdam mo, kaya huwag mong pag-uri ng sarili mo. Sasagot lang ako ng tawag. Hintayin mo ako rito. Ano ang ginagawa mo? Nantang, alam mo ba ang ginagawa mo? Huwag mong kakalimutan, hindi pa tayo annulled. Ipinadala ko na sa iyo ang mga papeles para sa diborsyo. Naging malinaw na ang intensyon ko. Huwag mong asahang makakatakas ka. Nantang, hanggat hindi ko nilalagdaan ang mga papeles,
Mag-asawa pa rin tayo. Hindi mo rin pwedeng landiin ang ibang lalaki. Kung hindi, ipakikita ko sa'yo kung gaano katindi ang parusa sa pagtatraidor sa akin. Gusto mo akong sumunod sa iyo? Manigas ka. Bitawan mo ako. Yuyan, pakiusap. Sabihin mo sa akin. Ano ba ang dapat kong gawin para lubayan mo na ako? Hanggat hindi pa ako tapos sa iyo. Mananatili kang asawa ni Yuyan. At walang magbabago doon. Bakit ang tagal na, pero hindi mo pa rin nasusundo ang iyong kapatid? Medyo komplikado po ang sitwasyon. Palaging binabantayan si lungsod ng Jiang ni Yuyan. Kahit gaano pa kakomplikado, bilisan nyo ang pagkilos. Gagawa pa po ako ng paraan. Kapag hindi nyo pa rin siya naisama pabalik, ako na mismo ang susundo sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba tinitingnan kung sinong nagdala sa iyo rito sa ospital? Dapat kang magpasalamat, hindi yung ganyan ang hitsura mo. President Yu, hindi ka ba nagkakamali? Ako, nagkakamali. Nantang, hindi ba't gusto mo lang naman ng anak? Sige, bibigyan kita ng anak. Bitawan mo ako. Nasaan si Xing? Kailangan ko siyang makita. Baka nakakalimutan mo, asawa ka pa rin ni Yuyan. Yuyan, tama na. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Ano ang gusto ko? Nagbabayad ka ba ng kasalanan mo? Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi mo na sana ginawa ang mga kasamaang iyon. Si Xing ang attorney ko, sa kanya ka na lang dumirekta tungkol sa kahit anong bagay. Huwag mo na akong guluhin. Basta't makipaghiwalay ka, hindi ko kukunin kahit isang sentimo ng pera ni pamilyang Yu. Hiwalay? Nantang, sa tingin mo ba ipapayag ako? Ayaw kong kumain. Kailangan mong pangalagaan ang iyong katawan para may lakas ka sa ibang mga bagay. Mayroon akong magandang balita. Nakakuha na ako ng pagkakataon na makita ang iyong ama bukas ng umaga iyon. Talaga? Ngayon, gusto mo na bang kumain? Salamat. Salamat po. Ay nako, Ayan, anong nangyari? kanina pa siya umiinom dahil sa lungkot, kaya ipapaubaya ko na siya sa iyo. Salamat sa tulong mo. Aalis na muna ako. Sige, sige. Tara na. Ayan, masama ba ang pakiramdam mo? Ipagtitimpla lang kita ng tubig. Ayan, Huwag kang umalis, Nantang. gusto kong tapusin si Nantang. Talaga palang nahuli sila. Diyos ko! Pa, Tangtang, marami kang pinagdaanan. ayos lang po ako. Tangtang, huwag kang umiyak. Kailangan mong magpakabuti. Ang pamilyang ito, ikaw na ang kailangang magtaguyod. Kung hindi ka magiging matatag, paano na lang ang mama mo? Maging maayos ka sana. Tangtang, bilis. Sabihin mo kay Papa, ano ba talaga ang nangyari? Pa, si Mama ay... wala na po siya. Paanong nangyari iyon? Paano naging ganito ang lahat? Pa, dahil ito kayo yan? Dahil sa kanya, nagkaganito ang pamilya natin. Tangtang, tapos na ang oras. Ang bilis naman. Pa, huwag kayong mag-alala. Gagawa ako ng paraan para makabalik dito. Mag-ingat po kayo, ilalabas ko kayo rito. Magpakabuti ka. Maayos lang ako rito. Huwag mo na akong isipin. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Aba, sa wakas naisipan mo ring tumawag sa akin. Tulungan mo akong mag-imbestiga sa isang bagay. Puntahan mo ako sa opisina kapag nalinaw mo na ang lahat. Uy, hindi ko akalain na ang tanyag na Xing na abogado pagkabalik ng bansa ay magtatayo lang ng napakaliit na law firm. Sinasabi ko sa iyo, sa liit ng opisina na iyan, kasya ba ang isang bigati na tulad mo? Huwag ka ng maraming satsat. Ang ipinapagawa ko sa iyo, nagawa mo na ba? Ang resulta ng investigasyon ay nasa loob ng U-Disc. Tingnan mo na lang. Bukas ng umaga ay bibisita sa kulungan ng taong ito.
Tapusin mo siya at ang 500,000 dolyar ay mapupunta sa'yo. Ang manakit ng kapwa ay mabigat na kasalanan. Kahit na kailangan ko ng pera, ayaw ko namang mabulok sa loob. Abogado ako. Isinisiguro ko na hindi hihigit sa 3 taon ang itatagal mo doon. Sa 3 taon mo dito sa labas, ay hindi ka kikita ng ganyang kalaking pera. Siya pala talaga yun. Miss Lin, saan ka ba pupunta? Naghihintay sa'yo si Attorney Shing sa opisina. Tara na. Miss Lin, sasabihin mo ba sa akin ng kusa? O ako ang magsasabi para sa'yo? Alam niyo na ang lahat? Attorney Shing, hindi ko alam na pupunta kayo ni Nantang para bumisita sa bilangguan. Kung alam ko lang sana. Bakit ka nagbayad para ipatapos ang buhay niya? Pinapayuhan kita na maging tapat at ipaliwanag ng malinaw ang lahat. Dahil kung hindi, alam mo kung ano ang kaya kong gawin, ang ipakulong ka ng ilang taon ay walang problema sa akin. Si Lin Yi, pinilit niya lang ako. Bibisita sa bilangguan si Nantang bukas. Iyon ang pagkakataon mong kumilos. Ginawa ko na ang lahat ng kaya ko. Pakiusap, sabihan mo si President Yu na huwag nang guluhin si Attorney Shing. Pinsan, huwag ka munang magmadaling umalis. Anong ibig mong sabihin? Isa kang abogado? Sino ang pakikilusin natin? Ikaw pa rin dapat ang gumawa nito. Binibiningnan, totoo nga ang mga sabi-sabi tungkol sa iyo. Lalo pang humusay ang galing mo sa pangaakit ng mga lalaki. At ngayong araw, isa kang magandang may sakit na hindi na makaalakad. Sir Yu, pakiusap, rumespeto po kayo. Ilang araw lang tayong hindi nagkita. Bakit ang layo na ng loob mo? Huwag mong kakalimutan na hindi pa tayo opisyal na hiwalay. Bitawan mo ako. Sir Yu, sa pagkakaalam ko, kayo ni Miss Nan ay hindi naman yata isang masayang mag-asawa, di ba? Mukhang may problema na kayo sa pagsasama niyo. Sa tingin ko, kung ayaw ng tao, huwag mo siyang pilitin. Nantang, magtiwala ka sa akin, may lalayo kita rito. Nantang, pag-isipan mong mabuti. Kung sasama ka sa kanya, o pipiliin mong bumalik sa akin. Maliban na lang kung ayaw mo nang makuha ang abo at mga gamit ng nanay mo. Attorney Shing, nakita mo naman ang sitwasyon. Maaari ka nang umalis. Salamat, mauna ka na po. Tignan mo ako. Ang manatili ba sa tabi ko ay ganito kahirap para sa'yo? Ikaw ang naging dahilan ng pagkawala ng nanay ko. Sinira mo ang pamilya ko. Hindi pa ba sapat ang ginagawa mong pagpaparusa sa akin? Nantang! Tapos na ang lahat ng iyon. Basta't kasama kita, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng dapat para sa iyo. Ma, wag mo akong iwan. Yuyan! Yuyan! Huwag mong saktan ang papa ko! Huwag! Wag! Huwag niyo silang saktan! Binibining nan? Parang wala kang ang pinagbago sa taas ng tingin mo sa sarili mo, gaya noong 5 taon na ang nakararaan. Pero hindi ko lang alam, kapag nalaman mong si Ginang nanay itinapon na sa libingan, mananatili ka pa kayang kampante? Anong sinasabi mo? Mukhang hindi pa alam ni ate. Dinala si Ginang Nan sa tanyag na libingan sa Jiangcheng. Kung sino-sino ang mga nakabingit doon, tiyak na alam mo iyon, hindi ba ate? Ay, oo nga pala. Utos mismo ito ni Kuya Yuyan, galing mismo sa kanyang bibig. Nainggit talaga ako sa iyo ate, na nakakatanggap ka mula kay Kuya Yuyan ng ganito katinding pag-aalaga. Ikaw at si Yuyan, parurusahan din kayo ng tadhana. Layas! Tabi! Nakaalis na siya. Buntutan niyo ng maigi, ayusin niyo ang trabaho. Nantang, wag mo akong sisihin. Ginusto mo ang lahat ng ito. Ay, sino iyan? President Yu, may masamang nangyari. Si Miss Lin Yi ay sa pilitang kinuha ng ginang. Anong nangyari? Biglang umalis ang ginang kahit na may pumipigil sa kanya at nawawala rin si Miss Lin Yi. Sa kuha ng surveillance camera, mukhang ang ginang nga ang kumuha kay Miss Lin Yi at dinala niya rin ang sisidlan ng abo ni Madam Na. Bigyan niyo ako ng panukala sa loob ng 3 araw. Kung hindi ay aalis kayong lahat. Tapos na ang meeting. Nasaan sila ngayon? Sa libingan.
sa libingan. Nagulat ka ba, ate? Nauna ko itong nahanap kaysa sa'yo. Pakawalan mo ang nanay ko. Hump. Ang tanga mo talaga, ate. Tama ang sinabi ni Brother Ian. Isa kang baliw na babae. Gagawin mo ang kahit anong bagay. Anong masasabi mo? Ang malaking hamon na ito na idinisenyo namin para sa iyo? Nagustuhan mo ba? Pagbabayarin ko kayong lahat. Miss, nandito na po sila. Sayang naman. Hindi mo na aabutan ang araw na iyon. Brother Ian, tulungan mo ako. Ate Nantang, saktan niya raw ako. Nasaan si Nantang? Hindi ko po alam. Mukhang lumabas na po yata siya. President Yu, kailangan na nating umalis. Napakalakas na ng apoy rito. Maaring wala na rito ang ginang. Tang. Ayos ka lang ba? Tang. Nasaan si Nantang? Hindi ba sabi mo ay nakalabas na siya? Masyado nang malakas ang apoy. Akala ko talaga ay nakalabas na si ate. Uy, President Yu, masyado nang malaki ang sunog ngayon. Kung papasok ka, tiyak na mapapahamak ka lang. Humanap kayo agad ng magpapatay ng apoy. Ano man ang mangyari, kailangang mahanap niyo siya. Opo, sir. Mga walang silbi. Magpadala pa ng mga tao para hanapin siya. Matauhan ka nga. Si Nantang ay posibleng wala na dahil sa sunog. Hindi niya magagawa yon. Nasa kamay ko pa ang kanyang ama. Hindi ba't simula pa noon ay wala ka namang pakialam sa demonyong babaeng iyon? Ngayong nakuha na niya ang nararapat sa kanya at nawala na siya sa apoy, hindi ba iyan ang gusto mong mangyari? Bakit kailangan mo pang magkaganito? Yuyan, aminin mo na, mahal mo na talaga siya. Gising ka na pala. Sino ka? Magpapakilala lang ako. Ako ang iyong pinsang, si Nan Cheng. Pinsang? Tignan mo ito. Kahit malayo tayong kamag-anak, mayroon pa rin tayong magkaparehong dugo. Sa madaling salita, ang ating pamilyang Nan ay hindi lang nasa lungsod ng Jiang. Ang ating tunay na pamilyang Nan ay nasa imperial na lungsod. Brother Ian, tulungan mo ako? Yi! Gusto akong tapusin ni ate Nantang. President Yu, kailangan na nating umalis. Masyadong malakas ang apoy dito. Baka wala na po ang ginang. Huwag kang matakot, ligtas ka na. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Si Xing. Nantang, hayaan mong magpakilala akong muli. Ako si Nanxing, ang iyong pinsang. Patawad, dahil may inilihim ako sa iyo noon. Kayo? Sa totoo lang, ang pamilyang Nan ay hindi gaya ng iniisip mo. Ang lahat ng nangyari sa iyo ay alam na naming lahat, pero simula ngayon, hindi mo na kailangang matakot pa. Gawin mo ang kahit anong gusto mo. Narito kami para suportahan ka sa lahat ng bagay. Pwedeng-pwede mong ituring na parang sarili mong bahay ang lugar na ito. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Tungkol naman sa iyong tito, nagpadala na rin ako ng mga tao at magkakaroon na agad ng balita. Ang aking ina. Huwag kang mag-alala, nagawa na namin siyang maayos na mapahinga. Mama, mabuti na lang at hindi kita nawala. Kasalanan ko ang lahat. Hindi kita nagawang protektahan. Gusto kong dalhin ang aking ina pabalik sa lungsod ng Jiang para ihimlay. Sinabi niya na ang lungsod ng Jiang ang kanyang hantungan. Maaari mo ba kaming isama pabalik? Sige. Ma? Huwag kang mag-alala. Ibabalik kita doon. Brother Ian, napanaginipan ko kahapon na iniwan mo raw ako. Sobrang takot ko. Kabaligtaran palagi ang mga panaginip. Paano kung ako ang unang mawala? Brother Ian, ang katawan ko ngayon ay humihina na bawat araw. Natatakot ako na baka isang araw ay wala na ako. Brother Ian, pakasalan mo na lang kaya ako. Hayaan mong maging asawa mo ako bago ako mawala. Sa ganoong paraan, ay wala na akong pagsisisihan. Hindi maaari. Bukas ay pupunta ako sa sementeryo ng Jiangcheng para dalawin ang puntod ni Lolo. Manatili ka na lang muna dito sa bahay. Brother Ian, hindi mo ba ako isasama? Wala na si ate Nantang. Dapat itong malaman ni Lolo. Tsaka kaya naman kitang alagaan. Nantang, noong nabubuhay ka pa ay hindi mo na ako matalo. Ngayong wala ka na, ay huwag mo ring asahan na ang Ayan ay maaagaw mo sa piling ko. Nantang, buhay ka pa? Brother Ian, dahan-dahan ka lang. Anong nangyayari sa katawan mo?
Hindi mo ba alam? Bakit ka ba takbo ng takbo? Bigla ka kasing umalis? Natakot po akong mag-isa. Sinabi ko bang umalis ka? Bitawan mo ako. Bakit? Nadismaya ka ba na buhay pa ako? Alam mo ba, kung hindi ako dumating sa tamang oras, siguradong wala na sana si Yiyi sa malaking sunog na iyon. Nung araw na iyon, kung hindi nyo ginamit ang abo ng nanay ko para takutin ako, bakit naman ako pupunta doon at makukulong sa gitna ng apoy? Kung hindi dahil sa swerte ko, marahil ay matagal na akong nagawaan ng masama ng dalawang walang hiyang katulad nyo. Anong abo? Wala po akong alam sa sinasabi niya. Sumama ka muna sa akin, humingi ka ng tawad kay Yiyi, at kakalimutan ko na nangyari ito. Sa anong dahilan? Sabi ng bitawan mo ako. President Yu, saan mo balak dalhin ang kapatid ko? Saan mo balak dalhin ang kapatid ko? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito. Sino ka? Huwag! Huwag na kayong lumaban! Natapos na ang huling hiling ni Ina, kaya umalis na tayo ngayon din. Huwag ka nang makipagtalo sa baliw na iyan. President Yu, ngayon, asikasuhin naman natin ang tunay na problema. President Yu, ang tagal na nating hindi nagkikita. Kuya, ang binti mo? Sira, maayos lang ako. Ikaw na naman, Nantang. Ang panunuksong ginagawa mo ay talagang gumagaling na. President Yu, bakit hindi mo muna tignan ito? Hindi ako gusto ng matandang iyon sa pamilya Yu. Hanggat narito pa siya, hindi ako maaaring makasal kay Yuyan. Gusto kong tulungan mo akong tapusin siya. Isang krimen? Hindi ko kaya ang bagay na yan. Kapag nalaman ang tungkol dito, pareho tayong mapapahamak. Ano ang kinatatakutan mo? Makakahanap ako ng magandang pagbibintangan nito. Brother Ayan, peke ang ginawa nila. Isang recording lang iyan, wala lang iyan. Lin Yiyi, ano ba talaga ang nangyayari dito? Sila. Magkakampi sila lahat. Gusto nila akong bitagin. Talaga ba? Paano naman ito? Laujang, huwag ka naman ganyan, magkaroon ka naman ng dangal. Parusahan mo siya, at babayaran kita. Naibigay ko na ang pera sa iyo. Gagamitin mo pa ba ang ebidensya para pagbantaan ako? Hindi pera ang gusto ko, kundi ikaw. Napakalinaw ng sinabi ko sa telepono. Basta't samahan mo ako ng 2 beses buwan-buwan, ang ebidensya ng pagpapadispalta mo kay matandang Ginoong Yu ay mananatiling sikreto. Hindi totoo yan. Brother Ayan, hindi ganyan ang nangyari. Siya ang nagbitag sa akin. Ako pa ang nagbitag sa iyo? Linyiye, dahil hindi ka gusto ni Lolo Yu, nagawa mong makipagkunsyaba sa doktor ng pamilya para tapusin ang buhay niya at pagkatapos ay isisisi mo ang lahat sa akin. Sinabi mo pang nag-utos ako na saktan ka. Pero ang totoo, sarili mo ang may gawa niyan. Sa lahat ng mga ginawa mo, sino ba talaga ang nanamantala? Nantang, hindi mo sinabi ang mga ito sa akin. President Yu, tungkol sa mga paliwanag na ito, kulang pa ba ang mga sinabi ko? Nakinig ka ba? Sa isip mo, matagal na akong naging napakasamang tao. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Brother Ayan, may mabigat akong dahilan. Nantang, Ano, President Yu? Ngayon ba isasabihin mong nagkamali ka sa pagbintang sa akin? O magpapakita ka ba ng kabutihan at hihingi ng tawad sa akin? At kahit anong mangyari, dapat ba kitang patawarin? Nantang, huwag kang maging ganyan. President Yu, pinagbayad mo ang aking ina hanggang sa mawala siya. At ngayon isinama mo pa ang masamang babaeng ito dito para magmalaki? At para saktan ng walang humpay ang pamilya ko at ako. Nandidiri ako sa iyo. President Yu, idilat mong mabuti ang iyong mga mata at tingnan ang taong nasa harap mo. Alam mo naman na niloloko ka lang niya, pero pinili mo pa ring maniwala sa kanya. May isa pa akong malaking sorpresa para sa iyo. Tingnan mong mabuti kung paano mo hinayaan na mawala ang sarili mong anak. Totoo palang nawala ng bata si Nantang? At dahil din iyon sa iyo? Brother Ayan, hindi ko po sinasadya, may mabigat lang akong dahilan. Sige, papakikinggan ko ang paliwanag mo. Mula sa pagkalawala ng lolo ko hanggang sa aksidenteng pagkawala ng bata ni Nantang, lahat ng ebidensya ay nasa harap ko na. Tingnan natin kung paano ka magpapaliwanag. Hindi ko talaga sinasadya, dahil lang sa sobrang mahal kita, ayaw kitang mawala sa akin. Mahal? Ang sakta ng lolo ko at ang pagkawala ng bata ni Nantang. Ito ba ang paraan mo ng pagmamahal? Ang sunog sa abandonadong sementeryo, halatang sinadya mo ang pag-apoy noon. Bakit mo idinamay at siniraan si Nantang? Ako? Patawarin mo ako, patawad, natakot akong baka ayaw mo na sa akin, ayaw kong iwanan mo ako. Naalala mo pa ba? Noong bata pa tayo? Noong unang beses nating magkita? Totoo ang pagkagusto ko sa'yo. Lahat ng ito ay pagkakamali ko.
Kung hindi sana tayo nagkita noon, hindi sana kita nailigtas, at hindi sana nangyari ang napakaraming problemang ito. Ang tanging kasalanan ko ay ang mahalin ka. Kung hindi mo pa rin kayang patawarin ako, di tapusin mo na ang buhay ko. Mamang pulis. Dito po iyon. Ayos lang ba si kuya? Maghintay ka, tatawag ako ng tulong. Kuya, ayos ka lang ba? Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Ito na ang huling beses. Magpapadala ako ng tao bukas para ipadala ka sa ibang bansa. Kung wala namang importante, huwag ka na sanang bumalik. Ayan, hindi ko kayang lumayo sa'yo. Mawawalan ako ng buhay kapag wala ka. Pakiusap, huwag mo akong paalisin. Maaari ko talagang ipangako na basta't hayaon mo akong manatili sa tabi mo, wala akong gagawin na anuman. President Yu, may nangyaring masama sa ginang. Humanap ka ng magbabantay sa kanya. Nantang, ikaw na walang hiya ka. Pagbabayarin kita. Ano ba ang talagang nangyari? Nang umalis po ang ginang kasama ang 2 taong iyon, nagpadala po ako ng mga tao para sundan sila. Sino po ang mag-aakala na pupunta pala sila sa ospital? Hindi ko pa po lubos na naiimbestigahan kung ano ang sitwasyon. Ano bang nangyayari sa akin? Ayos ka lang, nahilo ka lang dahil sa low sugar. Pinapunta ko si Nancheng para bumili ng pagkain mo at pagkakain mo, magiging maayos na ang lahat. Nantang, ayos ka lang ba? Nantang, ayos ka lang ba? Bakit ka nandito? Nantang, nagkamali ako. Sige na, sumama ka na sa akin pa uwi, pwede ba? Ang lahat ng nangyari noon, babawi ako sa'yo. Yuyan? Sa tingin mo ba, posible pa iyon? Matagal na kitang hindi mahal, Nantang. Kung talagang nakakaramdam ka ng pagsisisi sa akin, maglaho ka na lang sa harap ko. O kaya naman maglaho ka na lang sa mundong ito. Mahal mo ako lang dapat ang mahal mo. Sumunod ka na sa akin at umuwi na tayo. Yuyan, hindi na kita mahal. Talagang hindi na kita mahal. Narinig mo ba ng malinaw? Hindi na kita mahal? Yuyan, kapag sinubukan mo siyang saktan, sisiguraduhin kong magbabayad ka ng husto. Asawa ko siyang si Yuyan. Kaya anong pakialam mo? Tauhan siya ng pamilyang Nan ko sa kabisera. Kung magtatangka kang galawin siya, magiging kaaway mo ang pamilyang Nan ng kabisera. Ang imperyong pamilyang Nan? Dito sa lungsod ng Jiang. Ako ang masusunod. Yuyan, gusto mo bang mawala na lang ako dito para makita mo? Kapag sinubukan mo, idadamay ko ang tatay mo na nasa kulungan para pagbayarin siya. Umuwi ka na ng maayos kasama ko. Palalayain ko ang tatay mo at babawi rin ako sa'yo. Kuya, nasaan si Tangtang? Kinuha siya ni Yuyan. Ano? Huwag. Nantang, ganun na ba kalaki ang galit mo sa akin? Huwag kang lalapit. Huwag mong saktan ang tatay ko. Nantang, anong nangyayari sa iyo? Chen Guang, tawagin mo agad si Dr. Wang dito. Bilis! President Yu, ang nararanasan po ng misis ay dahil sa isang malaking trauma na nag-iwan ng masamang epekto sa kanya, hindi pa rin lubusang gumagaling ang kanyang katawan, at isa pa. At ano? At mayroong lason sa katawan ng misis, tila hindi na siya magtatagal. President Yu, may dumating na mga tao galing sa pamilya Nan. Nais po nilang makita ang asawa niyo. Papasukin sila. President Yu, alam kong alam mo kung bakit kami narito. Sa usapang legal, may karapatan akong bawiin sa iyo si Miss Nan. Ialis siya? Sino kayo sa akala nyo? President Yu, ito ba ang paraan mo para kalabanin ang pamilyang Nan ng Imperial Capital? Natatandaan kong sinabi ko na, narito tayo sa lungsod ng Jiang. Ako ang masusunod dito. Ano naman ang pakialam ko sa pamilyang Nan ng Imperial Capital? Dati noong nagtayo kayo ng sangay rito sa lungsod ng Jiang, hindi ba't winakasan ko rin iyon? Totoo yan. Maging ang taong nagligtas sa buhay ni President Yu ay kaya mong ipakulong. Dito sa lungsod ng Jiang, ano pa ba ang hindi kayang gawin ni President Yu? Pero alam din ni President Yu na malubha ang sakit ni Tangtang at ang huling tao na gusto niyang makita ay ikaw. President Yu, ang lason sa katawan ng kapatid ko, kapag hindi pa naalis agad, mapapahamak ang buhay niya. Paano mo nalaman ang tungkol sa lason sa katawan niya?
Kasalanan itong lahat ni President Yu at ng Miss Lin na iyon. Sino yan? Ano ang paraan para mailigtas siya? Pagsasali ng dugo. Kulang siya ng isang kidney at sobrang hina ng katawan niya. Sa ngayon, ang pagsasali ng dugo lang ang tanging paraan. President Yu, kung may natitira ka pang konsensya, ibigay mo na siya sa amin sa halip na patuloy mo siyang pahirapan. Wala siyang anumang utang sa iyo. Babae ko siya? Kung mawawala man siya, dapat ay dito sa piling ko. Hindi nyo na kailangang manghimasok pa. Ikaw? Chen Guang, paalisin na sila. Hindi po talaga mabuti ang kalagayan ng madam. Halos kumalat na ang lason sa buong katawan niya. Ang pagsasali ng dugo ang tanging pagkakataon para mabuhay siya. Kung hindi, Pero mayroong pandablad si Nantang? Walang ganoong klase ng dugo sa mga ordinaryong ospital. President Yu, magkatulad po ang blood type ni Miss Lin at ng Madam. Hindi pa siya nakakasakay ng eroplano ngayon. Kuya, okay ka lang ba? Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Maghanap kayo ng mapagkukunan ng dugo sa buong lungsod. Pero ang kay Miss Lin paalisin si Yi ng bansa at huwag na siyang babalik kailanman. Opo. Old Yu, sigurado ka ba sa gagawin mo? Hindi ka ba natatakot na magalit sa iyo si Nantang paggising niya? Wala nang ibang paraan. Ang gusto ko lang ay manatili siyang buhay. Natatandaan kita. Kaibigan ka ni Yuyan. Bakit niya ako biglang pinalaya? Nasa ospital din si Nantang ngayon at naghihintay na maoperahan. Ano ang nangyari kay Tangtang? Nalason siya at kailangan ng kabuuang pagsasali ng dugo. Kung hindi ay wala na siya. Sinabi ni Yuyan na pareho kayong may panda blood. Oo, mayroon akong panda blood. Nasaan siya ngayon? Dali, dalhin niyo ako sa kanya. Uncle, kumusta ang binti niyo? Binali nila ito nung nasa kulungan ako. Huwag na muna nating isipin iyon. Tara na. Dapat walang mangyaring masama sa kanilang dalawa ngayong araw. Kapag nagkaroon ng problema, ipapasara ko ang ospital na ito. Kumusta na ang sitwasyon? Sa ngayon, ang kalagayan ni Nantang ay masasabing maayos na at naging maayos ang operasyon. Subalit ang kanyang katawan ay nangangailangan pa ng oras para bumuti. Kapag maayos na siya, huwag niyo na siyang hahayaang ma-stress muli. Nantang, hindi na kita hahayaang lumayo sa akin. Huwag! Ang anak ko. Papa? Pa, huwag po. Huwag niyo po silang saktan. Huwag niyo silang saktan. Nantang, magising ka sa katotohanan. Huwag saktan. Nantang! Yuyan, nagkamali ako. Hindi na ako magdadahilan pa. Aaminin ko na ginawa ko ang lahat ng iyon. Hindi na ako magdadahilan. Pakawalan mo na ako. Pakawalan mo na ako. Huwag. Huwag mong parusahan ang mama ko. Huwag mong saktan ang mama ko. Pakawalan mo ako, Walang gustong manakit sa iyo. At wala ring nanakit sa tatay mo. Kumalam ka lang. Mali ang hinala ko sa iyo. Mula ngayon, babawi ako sa iyo. Yuyan, hindi pala ito isang panaginip. Wala na ang nanay ko, at pati ang bata ay nawala na rin. Napakasama ng iyong puso. Bakit? Bakit mo ginagawa sa akin ito? Ano bang ginawa kong mali? Maging okay rin ang lahat sa hinaharap. Sa susunod ay magiging maayos din ang lahat. May susunod pa ba? Magpahinga ka muna ng mabuti. Hindi ba't sinabihan kitang ihatid si Lin Yi sa ibang bansa? Nag-iskandalo si Miss Lin sa palikuran ng airport.
Nailigtas naman ang buhay niya, ngunit patuloy siya sa pagwawala at gustong makipagkita sa inyo. Hindi raw siya aalis hanggang hindi kayo nakikita. Alagaan mo muna ng mabuti si Nantang. Opo, sir. Anong nangyayari? Pumunta lang ako sa lungsod ng Chuancheng para makipag-usap tungkol sa trabaho tapos kinuha na ni Yuyan si Tangtang. Sabi ng kapatid ko gusto niyang pumunta sa lungsod ng Jiang para ayusin ang himlayan ng nanay niya, kaya sinamahan namin siya doon. Pero sino ang mag-aakalang makakasalubong namin si Yuyan sa daan? Ikinulong ni Yuyan ang aking kapatid sa tabi niya. Talagang napakahirap. Si Yuyan na naman. Hay, mukhang sa lungsod ng Jiang na ito. Kailangan ko ng personal na pumunta doon. Brother Ayan, miss na kita. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Huwag niyo po sana akong paalisin, maaari po ba? Lin Yiyi, kung kumusta ang naging buhay ni Nantang sa nakalipas na mga taon, alam mo ang totoo sa loob mo. Ang mapadala ka sa ibang bansa ay dahil na lang sa pinagsamahan natin noong bata pa tayo. Alam ko, naging masama ako kay Ate Nantang. Sige, Brother Ayan, aalis na ako ng bansa, pero maaari ka bang manatili at samahan ako ngayong gabi? Pangako, aalis ako bukas na bukas din pagpula ng araw. Hindi ako magsasayang kahit isang oras lang. Madam, narito na po ang gamot. Kailangan kong makita ang tatay ko. Kailangan kong makita ang tatay ko. Madam, may bilin sa amin si President Yu. Naalagaan ka namin ng mabuti. Hindi ka pa magaling, kaya hindi ka pa pwedeng umalis. Nasaan na ngayon si Yuyan? Kapag may ginawa siyang masama sa tatay ko, hindi ko siya mapapatawad. Madam, si President Yu. Nasa ospital po ngayon si President Yu. Inatake po si Miss Lin. Sabihin mo kay Yuyan, bumalik siya agad ngayon din. Kung hindi, wala na akong buhay na madadatnan niya. Dali, bilisan nyo at ipaalam ito kay President Yu. Nantang! Yuyan, nararapat ka lang na magbayad. Bakit? Bakit mo ginalaw ang aking ama? Dahil ba talaga sa babaeng iyon? Iniligtas niya ang iyong buhay? Nantang, talagang gusto mo na akong mawala? Kung ganoon, ay tapusin mo na ako. Basta't iyan ang nais mo? Ibibigay ko sa iyo ang buhay ko. Kahit na wala na ako, ikaw pa rin ay mananatiling akin. Huwag! Tulong! May tao ba rito? Sagipin niyo siya. Nakapanakit ako. Ako iyon. Sino ang nanakit sa kanya? Ang mga balita mula doon ay mahigpit na nakatago. Wala pa rin kaming mahanap na kahit ano ngayon. Pero, parang malubha ang nangyari kay President Yu. Pumunta na kayo agad sa lungsod ng Jiang. Brother Ayan, ayos ka lang ba? Bakit hindi ka pa umaalis? Brother Ayan, hayaan mo na akong manatili para alagaan ka. Hindi ako mapakali na mag-isa ka lang. Kapag maayos na ang pakiramdam mo ay aalis na ako. Chen Guang, palarbasin mo siya rito. Opo, sir. Tara na. Kamusta na si Nantang? Stable na po ang lagay ni Madam. Pero ano? May dumating po na mga tao mula kay pamilyang Nan. At gusto raw nilang makita ang misis nyo. Yung elder po mula sa pamilyang Yu ng Kabiserang Imperial, balitang nanganib kayo at papunta na rin dito sa lungsod ng Jiang. Huwag mong hayaang makita ng mga tao ni pamilyang Nan si Nantang. Tungkol naman sa taong iyon mula sa kapital, sabihin mo sa kanya na maayos pa ang kalagayan ko at paalisin mo siya rito, sabihin mong huwag nang makialam pa. Anong nangyayari kay Lao Yu? Patingin nga ako. Sinantang ba ito? Sabi ko na nga ba, magkakaroon ng karma ang lalaking ito. Tingnan nyo, ang bilis dumating. President Lu, huwag ka munang magsalita niyan. Tignan mo na muna si President Yu. Nagising siya kanina nung umaga, pero ngayon ay napakataas na naman ng lagnat niya. Ano ang gagawin natin? Hay, huwag kang mag-alala. Malakas ang kapit sa buhay ng lalaking ito. Hindi iyan basta-basta mawawala. President Lu, sigurado ka bang maayos lang talaga si President Yu? Seryoso po talaga ang mga sugat niya. Kung ako kay Nantang, itong si President Yu mo, sisiguruhin kong tapos na ang usapan niya bago pa matapos ang gabing ito. Sige na, siguradong alam mo na naman kung sino ang pinakakailangan niya ngayon. Ma'am, si President Yu. Hindi maganda ang kalagayan ni President Yu. Kahit noong walang malay si President Yu, pangalan mo pa rin ang tinatawag niya. Maari mo ba siyang puntahan at tingnan?
Dalhin mo ako sa kanya. Yuyan, bakit nga ba kita minahal noon? At tumagal ang pag-ibig na ito ng maraming taon. Sa totoo lang, nagsisisi talaga ako. Sana noong una pa lang, ay hindi na ako nakialam. Ako ang may kasalanan sa iyo sa pagkakataong ito. Kung magigising ka, nagmamakaawa ako sa iyo, palayain mo na ako, at pati na ang pamilya ko. Pagod na talaga ako. Yuyan, masyadong nakakapagod ang mahalin ka. Totoo yan. Pero mabuti na lang, nagdesisyon na akong huwag ka nang mahalin. Nantang, Tatawag lang ako ng doktor. huwag kang aalis. Ayos ka lang ba? Bitawan mo ako. Tingnan mong mabuti. Hindi ako si Yiyi. Sige na, hayaan mo akong yakapin ka. Yuyan, nasaan ang tatay ko? Anong mga chismis ang narinig mo? Chismis? Dahil ginawa na ito ng President Yu, bakit hindi mo maamin? Para sa babaeng iyon na si Lin Yiyi, tinanggap ko na ubusin mo ang dugo ko. Pero ang tatay ko, sobrang hirap na nang dinaranas niya dahil sa'yo. Bakit ayaw mo pa rin siyang pakawalan? Kung gusto mong iligtas ang iyong ama, sumunod ka at manatili sa tabi ko. Masisiguro kong mananatiling ligtas ang iyong ama. Bakit naman ako maniniwala sa iyo? Sino pa talaga ang gumawa sa kanya nito? Paalisin mo na kami. Kung hindi, kahit mawala pa ako, hindi ko hahayaang mangyari ang gusto mo. Gusto mong umalis? Nantang, pag-isipan mong mabuti. Walang ibang makapagliligtas sa iyong ama kundi ako. Bino-blackmail mo ako. Chen Guang. Dalhin mo siya sa kaniyang ama. Pa, idilat niyo po ang inyong mga mata at tingnan ako ito, si Tangtang. Pa, alam na po ni Tangtang ang pagkakamali niya. Gumising po kayo. Kahit saktan niyo po o pagagalitan ako, okay lang pa. Madam, Bumalik ka na sa amo mo. Ayoko nang makita ang kahit sinong taong may kinalaman kay Yuyan Layas. Kuya, Hello, Tangtang. Nasaan ka ba? Maayos ka lang ba? kuya, nakikiusap ako. Nagmamakaawa ako. Tulungan niyo ang papa ko, iligtas niyo siya. I-send mo sa akin ang lokasyon mo. Pupunta na ako agad. Anong nangyayari? May nangyari ba kay Tangtang? Ang tatay po ni Tangtang. Masyadong maraming dugo ang nawala sa kanya para iligtas si Tangtang at dumanas din siya ng hirap sa loob ng kulungan. Kaya hindi maganda ang kalagayan niya ngayon. Nag-aalala ng husto si Tangtang. Halikayo, pupunta tayo sa ospital. Isama niyo rin si Dr. Chen. Sige, tara na. Tara. Tangtang, ito ang lola mo. Noong makalawa pa siya dumating sa lungsod ng Jiang, gusto ka talaga niyang puntahan noon. Pero, Anak, kawawa ka naman. Marami kang pinagdaanan. huwag kang mag-alala. Isinama ni Lola ang kanyang personal na doktor na si Dr. Chen. Hayaan mong tingnan muna niya si Uncle. Salamat sa iyo, Dr. Chen. Dr. Chen, kumusta po ang lagay ng papa ko? Hi, ang lagay po ng inyong ama sa ngayon ay masasabing nanganganib na. Isa po kayong kilalang kilala at magaling na doktor sa imperial na lungsod. Pati ba kayo ay walang magagawa? Limitado lang din po ang aking kakayahan. Gustuhin ko mang tumulong ay wala na akong magagawa. Pero, Pero ano po? Dr. Chen, kahit may katiting pang pag-asa, hindi ako susuko. Anong mayroon? ang pagtawag sa akin na mahusay na doktor ay dahil lang sa papuri ng nakararami. Sa sirkulo ng imperial na lungsod, iilan lamang ang tunay na matatawag na dalubhasa. At pagdating sa pinaghalong medisina ng silangan at kanluran, si Jason lamang ang tanging nakakaalam niyan. May paraan ka ba para makontak si Dr. Jason? Handa kaming magbayad kahit magkano. Ang buong pamilya ni Jason ay ilang henerasyon ng naninilbihan sa pamilya Yu ng imperial na lungsod. Siya ang personal na doktor ng pamilya Yu. Kahit pa mahanap mo siya, imposible mo siyang mapapapayag na sumama. Imperial na lungsod, pamilya Yu. Yuyan. Gusto mong umalis? Nantang, pag-isipan mong mabuti. Dahil maliban sa akin, walang sino man ang makakaligtas sa tatay mo. Kaya naman pala. Kampanteng-kampante siya. Kaya naman pala sa pagkakataong ito ay hinayaan niya kayong pumasok ng ganoon kadali. Dahil alam na pala niya noon pa. Huwag kang masyadong mag-alala. Kilala ko ang matandang si Pamilyang Yu. Pupuntahan ko siya. Dr. Chen, ang tatay ko, bakit siya nagkaganyan? Masyadong napagod, kulang sa sustansya, at nawalan ng maraming dugo.
At isa pa, nagkaroon din ng matinding tama ang kanyang ulo na nagresulta sa pamumuo ng dugo. Kung maaari po sana, mas mabuting si Dr. Jason na ang tumulong sa kanya. Gusto ko po munang mapag-isa kasama ang tatay ko. Kaya naman pala, noong nanggaling pa sina tita at tito sa napakalayong lugar para magtayo ng sangay sa lungsod ng Jiang, ay wala pang 2 taon ay nawala na sila. Iniisip ko dati, na isang batang walang muwang lang si Yuyan, paano niya iyon nagawa? Iyon pala, nasa likod niya ang imperial na lungsod. Ang relasyon sa pagitan ni Yuyan at imperial na lungsod ay talagang malalim ang pagkakakubli. Oo nga po. Kung hindi pa nabanggit si Jason ngayon, wala pa rin sana tayong kaalam-alam hanggang ngayon. Nanshing, manatili ka muna dito sa lungsod ng Jiang. Alagaan mong mabuti si kapatid. Huwag mo muna siyang banggain si Yuyan. Babalik muna ako para harapin ang matandang si pamilyang Yu at pagbayarin siya. Lola, Pinsang, salamat po sa inyo. Ang tungkol naman sa tatay ko, ay ipinagkakatiwala ko muna sa inyo. Pakibantayan po siyang mabuti. Tang-tang, huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala rito sa tatay mo. Pero ikaw, Pinsang, alam ko ang gusto ninyong sabihin. Huwag kayong mag-alala, maayos lang ako. Kahit para na lang sa tatay ko, gagawin ko ang lahat para mabuhay. Nawala na sa akin ang nanay ko. At hindi ko hahayaang mawala pa pati ang tatay ko. Kailangan kong hanapin si Yuyan. hindi maaari. Napakasama ni Yuyan, hindi ka na pwedeng bumalik doon. Hindi ba't sinabi na ni Lola kanina? Mayroon pa tayong ibang paraan. Kung iyon ang naging desisyon ng kapatid mo, hayaan mo na siya. Tang-tang, kung mangailangan ka man ng tulong, siguraduhin mong makikipag-ugnayan ka kay Pinsang. Babalik muna ako sa kabisera para kausapin ang matandang si pamilyang Yu. Hintayin mo ang pagsundo sa iyo ni Lola. Salamat, Lola. Madam, Lola, mauna na po ako. Gaya ng iyong inaasahan, nandito na naman ako. Nantang, hinding-hindi ka makakatakas. Pakawalan niyo ang tatay ko. Hindi na ako muling tatakas. Ganyan ba dapat? Ang asal ng nakikiusap? Painumin mo ako ng gamot. Nantang, basta magpakabait ka lang, ay magiging ligtas ang tatay mo. Matalino kang tao, sa tingin ko naman ay alam mo na ang dapat mong gawin. Ngayon din, papuntahin mo si Jason para gamutin ang tatay ko. Masyado ka namang nagmamadali? O hindi mo ba talaga pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko? Sa isang katulad mong demonyo, walang kahit anong kasiguruhan. Gusto kong makita sa sarili kong mga mata. Ngayon na, dali. Chen Guang, pababain mo na si Jason sa eroplano at dumiretso na siya sa tatay ni Nantang. Opo. Ngayon, kontento ka na ba? Sinabi ko naman sa iyo na babawi ako. Babawi? President Yu, paano ka naman babawi sa akin? Ni isang daliri ng mahal mong babae ay hindi mo kayang saktan? Pero hanggang sa huli, ginagamit mo pa rin ang buhay ng tatay ko para takutin ako? Yuyan, wala ka na ba talagang puso? Papaalisin ko si Lin Yiyi. At pagbabayaran ko rin ang lahat ng utang ko sa iyo. Magligpit ka na ng mga gamit mo, sumama ka sa aking lumabas ng ospital. Magpahinga ka na ng mabuti. Halika rito at tabihan mo akong matulog. Halika rito, ayaw ko nang ulitin pa ito. Yuyan. Yuyan. Chen Guang. Chen Guang. May lagnat si Yuyan? bakit nagkalagnat si President Yu? Madam, hindi niyo po ba siya napaalalahanan na uminom ng gamot kagabi? Bago operahan ni Jason ang inyong ama, binilinan niya muna siya na dapat bumaba ang temperatura niya. Basta ba bumaba ang lagnat niya ay ayos na, tama ba? President Yu. Gising ka na? Tatawagin ko muna si Chen Guang. Ay, Diyan ka lang. Hayaan mo akong yakapin ka pa ng kaunti. Ano na ang sitwasyon doon sa ospital? Naging maayos po ang operasyon at stable na po ang kalagayan niya.
Sabi ni Chen Guang ay muli kayong nilagnat, kaya matapos kong gawin ang aking mga trabaho ay agad-agad akong nagmadali rito. Sir Jason, ang ama ko ba ang tinutukoy niyo? Kumusta na siya? Huwag po kayong mag-alala, madam. Ligtas na po ang iyong ama. Bagaman maselan ang sitwasyon, ay magtiwala po kayo sa amin. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po sa inyo. Walang anuman po. Wala po iyon. Sumusunod lang po ako sa pinag-uutos. Dahil wala na ang lagnat ni President Yu, mauna na po akong bumalik. President Yu, tandaang uminom ng gamot sa tamang oras. Kailan ko pwedeng puntahan ang aking ama? Unahin mong intindihin ang sarili mo, bago ang ibang tao. Pinabilhan kita kay Jason ng gamot para sa lagnat. Isang araw ay sasamahan ka ni Jason para sa check-up. Doon mo na rin pwedeng bisitahin ang tatay mo. Talaga? Parang gumubuti na ang itsura ni Ate Nantang kamakailan. Nantang, sa sobrang pilit mong pananatili sa tabi ni Brother Ayan, huwag mong sabing naniniwala ka talaga na mahal ka niya. Baliw! Isa ka lang namang alaga niyang pagkukunan ng dugo, pati na ang pamilya mo. Nantang? Siguro ay hindi mo alam. Noong nag-utos si Ayan na alisin ang bata, hindi siya nagatubili kahit isang sandali. Katulad ka rin ng kawawa mong anak, nakakaubos ng pasensya. Tapos ka na ba, Linyiyi? Huwag mong isiping ako pa rin ang dating Nantang. Kaskas na iyang mga laro mo? Akala mo ba tatalab pa iyan sa akin? Bobo, wala kang karapatang banggitin ang anak ko. Babalaan kita. Lumayo ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mapoprotektahan ni Yuyan ng matagal. Darating ang araw. Pagbabayarin kita ng higit pa. Ikaw, naglakas loob kang saktan ako? President Yu? Hanggang kailan mo balak magtago dyan sa likod? Dati ba hindi ba sabi niyo pinagbibintangan lang kita? Ngayon, panoorin niyo. Sa pagkakataong ito, totoong ako na ang tumapos sa mahal mo. Ano? Nasasaktan ka na ba? Ayan, sobrang sakit. Tama na. Chen Guang, bakit nandito pa siya? President Yu, si Miss Lin po kasi. Sabi niya, kapag pinilit siyang paalisin, ay gagawa siya ng masama sa sarili niya. Chen Guang, gusto ko ngayon din, kaagad-agad, paalisin mo siya sa bansa. Kung magwawala pa siya at gusto niyang mawala na sa mundo, hayaan niyo siya. Huwag po, Ayan. Ayoko po, hindi ko kayang mawalay sa'yo. Huwag mo po akong paalisin, nagmamakaawa po ako sa inyo. Ilabas siya. Pakiusap po. President Yu? Para lang malinis ang pangalan ni Lin Yiyi? Talagang pinilit mong mapaalat siya sa ibang bansa. Nantang, hindi ganoon. Huwag na po kayong mag-alala, madam. Tumatanda na ang lolo, kaya normal lang na humihina ang katawan at nagkakasakit. Basta't aalagaan lang siya ng mabuti mula ngayon, magiging maayos din ang lahat. Kakatapos lang ng operasyon niya, at kasalukuyan pa siyang inoobserbahan. Pero wala na siyang panganib ngayon, madam. Opo, sir. Hindi mo na kailangang tawagin akong madam? Maraming salamat sa iyo, Dr. Jason. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang kalusugan ng ama ko. Kung may mangyari man, pakisabi agad sa akin sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala, trabaho ko ito. Tangtang, Kuya, pinayagan ka na bang lumabas ni Yuyan? Pumunta na ang lola sa imperial na lungsod para makipag-usap kay matandang Ginoong Yu. Kapag maayos na ang kalagayan ni Tio, magpapadala ang pamilyang Nan ng susundo sa kanya. Pero pagdating sa iyo, ayaw pa rin pumayag ni Boss Yu. Pero huwag kang mag-alala. Kahit ano pa ang gawin mo, laging nakasuporta sa iyo ang pamilyang Nan. Ano na ang plano mo ngayon? Kailan mo siya balak hiwalayan? hiwalayan? Masyadong madali iyon para sa kanya. Gagawin ko ang lahat para pagbayarin si Yuyan at si Lin Yiyi. Ano? Tapos mo na bang makita ang lahat? Hindi ba dapat na tayong bumalik? Talagang napakaluwag ng oras ni President Yu at nagawa mo pang pumunta rito. Bakit? Nag-aalala ka ba na baka kulang ang mga pinadala mo? At baka makatakas ako? Kuya, kung ganoon, ipinapaubaya ko na ang aking ama sa iyo. Nantang, mas mabuting magpakabait ka. Huwag mo akong hayaang makitang nakangiti ka sa ibang lalaki, kahit pa si kuya iyon. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hayaan mong samahan ka ni Chen Guang sa itaas. Bilhin mo ang lahat ng magustuhan mo. Naalala ko, mahilig kang mamasyal dito dati. Sinabi mo na rin. Noon pa iyon. Maaari ka nang umalis. Gusto kong maglibot ng mag-isa. Uy, hindi ba si Binibining Nan ito? Nantang, siya nga. Tingnan mo, Ting-Ting.
Kahit na bumagsak na ang pamilya ni Binibining Nan, hanggang ngayon ay napakayabang pa rin niya. Para sa akin, sa kalagayan mo ngayon, kaya mo ba kahit isang piraso lang ng tela rito? Bakit ang kapal ng mukha mong pumasok dito? Pero dahil sa hitsura mong yan, baka wala ka na ring damit na maisuot. Binibining Nan, huwag ka kasing masyadong mayabang kung wala ka namang maipapakita. Mabuti na lang at nakita mo ang dati mong si kaibigan. Huwag kang mag-alala. Tingin-tingin lang. Kung may mapili ka man, kami na ang magbabayad. Saka nga pala, kapag wala ka ng pera, pwede mo rin kaming sabihan. Ma'am Miss Du, Ma'am Miss Fang, maligayang pagdating po. Kadarating lang po ng mga gawang France dito sa aming shop. Halina po kayo at tingnan ang mga ito, bagay na bagay po ito sa ganda at estilo nyo. Napapansin ko rito sa shop na ito, parang kahit sino na lang ay hinahayaang pumasok. Tuloy ay nawawalan ng class. Huwag na nga tayong bumalik dito sa susunod, kung hindi ay mahahawa lang tayo sa pagiging mukhang mahirap. Napakamalas naman. Sa inyo po, Miss, ano pong kailangan nyo? Kung wala po kayong bibilhin, pakiusap na lumabas na po kayo. Bakit? Hindi ba pwedeng pumasok at tumingin kung hindi bibili? Ganyan ba kayo tinuruan ng manager nyo kung paano tratuhin ang mga customer? Tumabi ka! Siya Utong, samahan mo siya sa bahagi ng mga murang damit. Huwag mong hayaang hawakan niya ang mga mamahaling damit. Binibini, napakaganda po ng panlasa nyo. Itong itim na bestida ay bagong gawa ng isang designer sa abroad para sa Spring Limited Edition. Bagong labas din po ang isang ito na pakikipagtulungan namin kay Burberry. Paano ba kayo magtrabaho? Hinayaan nyo talaga siyang maglibot dito. Sinisira niya ang mood ko bilang isang binibini habang namimili. Chen Xiaotong, anong nangyayari sa iyo? Hindi ba't sinabihan kitang dalhin siya sa murang section? Bakit ang tigas ng ulo mo? Gusto po kasi ng customer na pumasok, wala po kaming dahilan para tanggihan siya. At nagagawa mo pang sumagot? Wala ka bang natutunan sa training ng mga empleyado? Humingi ka na agad ng tawad sa dalawang customer. Anong gagawin mo? Wala bang nagsabi sa iyo na kapag sinaktan ka ay dapat kang gumanti? Nantang, akala mo ba ay isa ka pa ring pamilyang Nan na dakilang binibini? Bakit mo ipinapakita sa amin ang gilas ng isang pangalawang binibini? Magagawa mo ba talagang manakit ng tao? Nakita mo na ba? Kapag sinaktan ka, kailangang lumaban pabalik. Naglakas loob ka bang saktan ako? Si Pamilyang Du, ang anak na babae ng isang biglang yaman. Sino ka para kausapin ako ng ganyan? Kahit na naging sawimpalad ako bilang pamilyang Nan ng Jiang Cheng, ako pa rin siyang Mistress Nan. Ang pagpapabayad sa isang hamak na katulad mo ay napakadali pa rin para sa akin. Si Binibining Nan kung magsalita, parang napakagaling talaga. Baka naman mayroong mayaman na kumukupkup sa iyo. Gusto ko ngang makita, ngayong bagsak na ang pamilyang Nan, at ayaw na sa iyo ni Yuyan, kung paano mo ako mapaparusahan. Kuya, gusto kong bumagsak ang pamilyang Fang ng Jiang Cheng at ang pamilyang Du ng Jiang Cheng. Akala mo ba talaga ay ikaw pa rin ang dating young Mistress Nan? Nagpapanggap ka lang na may tinatawagan para manakot. Kanino? Ngayon ay ipapakita ko sa iyo na isa ka lang kahabag-habag na nilalang na itinakwil na ni Yuyan. Yuyan, Bakit inabot ka ng ganito katagal sa pagbili ng damit? Inaapi ka ba nila? Hindi nila ako kayang apihin. Xiaotong, pakibabalot ang damit na ito at pati na rin ang mga pinakita mo kanina. Bibilhin ko na ang lahat ng iyon. Miss Du, Miss Fang, huwag ninyong sabihin, hindi ko kayo binalaan. Imbis na nandito kayo at namamasyal, mabuting umuwi na kayo at tingnan ang pamilya nyo. Baka sa mga oras na ito ay ang pamilyang Du at pamilyang Fang ay gulo-gulo na. Ibalot nyo ang lahat ng binili at ihatid sa bahay ko. Tsaka, mula ngayon ay ayaw ko nang makita pa ang tatlong ito dito. hello pa. Sino ba ang hinarap mo na makapangyarihang tao sa labas? Bakit ang pamilyang Nan ng Imperial Capital ay nagsimulang harangin ang lahat ng negosyo natin? Ano? Ang pamilyang Nan ng Imperial Capital? Kunin mo muna ang card na ito. Aalis ako para sa isang business trip sa loob ng 2 araw. Sabihan mo lang si Chen Guang kung may kailangan ka. Naintindihan ko po. At saka, tandaan mo, babae ka ng aking Yuyan. Walang sinumang pwedeng kumalaban sa iyo. Kamusta na ang sitwasyon kay Lin Yiyi? Huwag po kayong mag-alala, naipadala na siya sa ibang bansa.
May mga nagbabantay sa kanya sa bawat sulok. Hindi na siya makakabalik pa ng bansa. Bukod doon, sa cellphone ni Nantang ay naglagay ako ng pang-ispaya. Tinawagan niya si Nanxing. Malamang ay kikilos si Nanxing para parusahan sina pamilyang Du at pamilyang Fang. Pero ang kapangyarihan ni pamilyang Nan ng Imperial Capital ay hindi pa lubos na makaabot sa lungsod ng Jiang, kaya tulungan mo si Nanxing ng palihim. Gusto kong mawala na sa landas ko sina pamilyang Du at pamilyang Fang. Opo, boss. Hello, sino ito? Siya Otang. Ako ito. Ako ang iyong Lolo Du. Nakalimutan mo na ba na binuhat pa kita noong bata ka pa? Lolo ni Duting, tama ba? Kung tungkol ito sa nangyari kay Duting kaninang umaga, mukhang maling tao ang kinakausap nyo. Tungkol sa nangyari ngayong araw, narinig ko na ang balita. Hindi maganda ang ugali ni Xiaoting. Mainitin ang ulo. Oh, sa gulo nyo sa kanya. Sana ay pagpasensyahan mo na siya. Bukas ng gabi ay mayroon kaming pamilyang Du na charity auction sa lungsod ng Jiang. Nag-utos na ako sa mga tauhan ko na padalhan ka ng imbitasyon. Ituring mo na itong paraan ang paghingi ko ng tawad para kay Xiaoting. Sige po, Lolo Du, magkita tayo bukas. Lolo, bakit niyo pa siya imbitahan para sumali sa charity auction? Tingnan niyo ang nangyari sa akin ngayon dahil sa kanya ang lahat ng paghihirap ko. Huwag mo nang ipaalala. Kung hindi dahil sa pagyayabang mo kahit saan, aabot ba sa ganito ang lahat? Lolo, Hay naku. Hindi ko talaga inakalang ang Nantang na iyon ay tauhan pala ng pamilyang Nan mula sa imperial na lungsod. ano naman kung mula siya sa pamilyang Nan? Dito sa lungsod ng Jiang, hindi ang pamilyang Nan na iyan ang nasusunod. At isa pa ngayon, suklam na si Yuyan sa kanya. Dito sa lungsod ng Jiang, walang sinuman ang nangangahas na hindi rumespeto sa pamilyang Du. Sa sinumang maglakas loob na saktan ang apo ni Du Haitian, akala ba nila ay wala lang ako? Huwag kang mag-alala, aking apo, ako mismo ang bahalang magpabayad sa kanila para sa iyo. Sa auction na ito, sisiguraduhin kong wala na siyang babalikan. Hello kuya, ano nang sitwasyon sa pamilyang Du at pamilyang Fang? Wala na pong kawala ang pamilyang Fang. Kaya lang ay malalim ang pundasyon ng pamilyang Du sa lungsod ng Jiang. At kakaunti pa ang mga koneksyon natin sa lungsod ng Jiang, kakailanganin pa natin ng kaunting oras bago sila tuluyang mapatumba. Iyang si Du Haitian ay imbitahan akong pumunta sa gaganapin niyang charity auction bukas ng gabi. Sumama ka sa akin doon. Gusto kong makita kung gaano ba talaga katindi ang kakayahan nitong pamilyang Du. Madam, gusto niyo po ba talagang pumunta sa charity dinner na yon? May utos ba si Yuyan na ikulong ako rito? Wala po. Hello, President Yu. Tingnan nyo, hindi ba siya yung malapit na mabangkarote na si Young Mistress Nan? Sino namang may alam? Nabalitaan ko na matagal na siyang hindi pinapansin ni President Yu. Kuya, malapit na ako sa venue, halika na rito. Nantang, dito sa charity auction ng High Society, hindi ito para sa mga hampas lupang katulad mo, kaya lumayas ka na. Ang presensya mo rito ay talagang nakakasuka sa paningin ko. Niling, kung hindi ako nagkakamali, noong high school, kasama mo ang isang lalaki sa bar, nabuntis ka, at pinatapon ka sa ibang bansa. Kailan ka pa nakabalik? Bakit hindi mo man lang ipinaalam sa dating kaibigan? Songya, ilang taon na ang nakakaraan? Nabalitaan kong pinakasalan mo ang isang lalaking may 50 taong gulang na. Nasaan na ang asawa mo? Hindi ba siya sumama sa iyo? Nantang, tumahimik ka. Ipinapaalala ko lang sa inyong nagpapanggap na elite kung anong klaseng baho ang meron kayo. Kung ayaw ninyong ang mga ginawa nyo ay malaman ng buong mundo, matuto kayong umayos. Wala akong oras para sa mga walang kwenta nyong drama. Lolo, totoo ngang dumating si Nantang. Aking apo, maghintay ka lang at panoorin ang palabas. Tangtang, pasensya na at nahuli ako. Wala namang masamang nangyari? Magsisimula na ito. Ipinapahayag ko na ang charity auction na ito na idinadaos ng Du Group ay formal na nang nagsisimula. Para sa unang item na isusubasta, ito ay isang sinaunang pinta mula sa panahon ng Tang. $500,000. $800,000. $1,000,000. Sir, pasensya na po talaga. Pasensya na po. Sir, hindi ko po sinasadya. Magkano po ba ang damit na iyan? Babayaran ko po sa inyo. Pakiusap po. Huwag niyo pong sasabihin sa boss ko. Estudyante pa lang po ako. Ayos lang. Magpapalit na lang ako dito. Salamat po. Sige na, makalis ka na. Salamat po sa inyo. Tangtang, dito ka lang muna. Magpapalit lang ako ng damit. Ang susunod naman na inanunsyo ay ang pang-25 auction item. Ang item na ito ay ang ating Nantang dito sa entablado, na si Miss Nan. Ang item na ito sa subasta ay ang ating Nantang dito. Miss Nan,
Kapag ginawa natin ito, hindi kaya si Yuyan ay... Anong kinatatakutan niyo, Lolo? Hinding-hindi magugustuhan ni Yuyan si Nantang. Lolo, nakalimutan mo na ba? Para sa mahal niyang si Yuyan, kung paano niya tratuhin si Nantang. Pinag-uusapan na ito ng lahat. Sabi nila para hiwalayan ni Yuyan si Nantang, pinilit niya itong alisin ang bata at pinahirapan ng kanyang ina hanggang sa mawala ito. Hinayaan pa niyang maubos ang lakas ng tatay nito. Pero itong si Nantang, ayaw pa rin pirmahan ang divorce papers. Baka kapag tinapos na natin si Nantang, mas matutuwa pa si Yuyan. Tama ka. Kapag wala na si Nantang, bibigyan ko na lang si Yuyan ng isang babaeng mas masunurin at matino. Sige, simulan na ang bidding. Magbibigay ako ng $1,000,000. 2 milyon. $3,000,000. Hehe, Old Zhao, mapapasa akin ang babaeng ito. Umalis ka nga. Maglaban tayo ng patas sa bidding. Ang babae ni President Yu, gusto ko ring subukan kung anong pakiramdam. Ha 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 ha. Tingnan ko lang kung sinong lapastangan ang may lakas ng loob na saktan ang babae ko. Yuyan. Hindi ba sabi mo ay wala siyang pakialam kay Nantang? At umalis siya kahapon para sa business trip. Paano nangyari ito? Hindi ko rin alam. Si Lin Yiyi, siya ang nalinlang sa akin. Nantang! Dapat kang parusahan. Anong nangyari? Si Yuyan ay hindi dapat naririto sa syudad ngayon. Hindi ba't dapat ay nag-aalaga siya sa matanda? Itigil mo ang pagsisisi sa amin. Magaling na ang matanda sa kanyang sakit. Huwag mong isiping hindi ko alam ang maitim mong balak. Ikaw? Ipagpatuloy ang subasta. Magkano na ang presyo ngayon? $9 milyong. $20 milyong. Simulan na ang pagbilang. 5, 4, 3, 2, 1. Hay, tapos na ang lahat. Ang pamilyang Do natin ay wasak na. Nag-aalala ka ba kay Nanxing? Isa lang siyang walang kwenta. Mula ngayon, nang walang pahintulot ko, hindi ka pwedeng magpakita sa ganitong mga lugar. Naghahanap ka ng gulo. Alam mo ba, kung sakaling ako... Kung kuhanin man ako ng ibang lalaki, magiging mansya ba yun sa dangal ni President Yu? Huwag kang mag-alala. Basta't mapagaling mo ang tatay ko. Kung dumating man ang araw na iyon, tatahimik na lang ako at mawawala para siguradong hindi kayo mapahiya, President Yu. Tumahimik ka. Alamin niyo kung sino ang lahat ng sangkot dito. Gusto ko silang lahat na mawala at magbayad. Kayong dalawa, sumama kayo sa akin. Assistant Chen, ano ang ibig mong sabihin? Sinaptan niyo ang asawa ni President Yu, kaya ang mga kahihinatnan nito ay hindi ko na kailangang sabihin pa. Hindi ko gustong gawin to. May pumilit lang sa akin. Sino? Si Lin Yiyi. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ito. Tama. Si Lin Yiyi ang nag-utos sa akin. Wala itong kinalaman sa aming pamilyang Do. Manatili ka muna sa bahay sa mga susunod na araw, kailangan kong mag-abroad muna. Mag-a-abroad para puntahan ang dating mong mahal? Nantang ako! President Yu, sige na. Gusto ko nang matulog. Sinabi ko ng ayaw kong kumain. Huwag niyo akong istorbohin kung walang mahalagang kailangan. Ako ito. Brother Ayan, bakit ka nandito? Miss na miss kita. Lin Yiyi, tandaan mong binalaan na kita. Huwag mo nang gagalawin si Nantang. Kung hindi ay pagbabayarin kita. Brother Ayan, anong sinasabi mo? May nangyari ba kay Ate Nantang? Nandito lang ako sa nursing home. Hindi nga ako makalabas ng pinto. Napakadilim dito tuwing gabi. Natatakot ako. Itigil mo ang mga arte mong iyan, hindi yan uubra. Brother Ayan, anong sinasabi mo? Hindi ko akalaing napakatigas ng loob mo. Kaya naman pala naitago mo ang katotohanan ng matagal. Pumunta ako sa auction. Sinabi na sa akin ni Duting ang lahat. Si Lin Yiyi, siya ang nag-utos sa akin na gawin ito. Oo, tama. Si Lin Yiyi nga. Siya ang nagpautos sa akin at walang kinalaman ang pamilyang Do namin dito. Ano bang galit ang mayroon ka kay Nantang at paulit-ulit mo siyang sinasaktan? Anong matinding galit? Dahil lang naman ito sa iyo? Sabi mo hindi mo mahal si Nantang. Galit ka sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo magkakahiwalay ng ganito katagal. Anong gagawin mo? Binigyan na kita ng pagkakataong mabuhay ng payapa. Pero pinili mo talagang maghanap ng gulo. Hindi. Huwag mo akong tapusin. Yuyan, kapag tinapos mo ako,
Hindi mo malalaman sa buong buhay mo kung sino talaga ang nagligtas sa iyo noon. Hindi ba ikaw ang nagligtas sa akin noon? Siyempre hindi. Sino? Sino ba talaga? Paalisin mo ako at bigyan mo ako ng 10 milyong dolyar at sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Alam kong mahal mo na ngayon si Nantang. Paalisin mo ako at nangangako akong hindi ko na siya muling sasaktan. Hindi ba sabi niyo na maayos na ang kalagayan ng tatay ko? Bakit hindi pa siya gumigising? Dapat ay sa loob ng 1 buwan ay magising na siya. Dapat tayong maging pasensyoso muna. Kailangang magising ka na agad. Huwag mo na akong iiwan ulit. Oo nga pala kuya. Nasa ibang bansa na si Yuyan. Gusto kong dalhin mo na ang tatay ko pabalik sa imperial na lungsod. Hindi ako nagtitiwala sa kanya. Ang tiyan ko. Bakit biglang sumakit ng ganito ang tiyan ko? Nantang. Nantang, anong nangyari sa iyo? Gising ka na ba? Anong nangyari sa akin? Nagdadalang tao ka? 2 buwan na. Kailangan ko bang sabihin kay Yuyan? Naaalala kita. Isa ka sa mga kababata niyang kaibigan. Kahit kaibigan ako ni Yuyan, pero bilang isang doktor, mas iginagalang ko ang kagustuhan ng aking pasyente. Huwag mong sabihin sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko. Ang batang ito, hindi ko siya gusto. Sir Yu, ipinautos po ng madam kay Nanxing na ilayo ang kanyang ama. Hayaan mo na siyang ilayo ito. Hindi siya naniniwala sa akin. Kung ang paglayo ni Nanxing sa tatay niya ay makapagpapakalma sa kanya, ayos lang. Boss Yu, naipakulong na po si Lin Yiyi. Sabihan mo ako kapag umamin na siya. Sakaling umamin po siya, pakakawalan na po ba namin siya? Hindi na kailangan. Xiaoyan, matagal tayong hindi nagkita. Anong ginagawa mo rito? Tungkol doon kay imperial na lungsod, ayaw tumigil ni Pamilyang Nan sa pangungulit. Hindi ko siya mapigilan. Alam na rin ng lolo ang nangyari kay Miss Pamilyang Nan. At inutusan akong sabihan kang bilisan ang pagpapakawala sa tao. Sariling diskarte ko ito? At walang sino man ang may karapatang makialam. Wala na akong magagawa roon. Sinusunod ko lang ang utos. Kapag hindi ko ito natapos, isisi mo na lang lahat sa akin. Yuyan Chu, kung ano man ang totoong balak mo, ikaw lang ang higit na nakakaalam niyan. Xiaoyan naman, nakikita mo naman, isa lang akong tito na lumpo sa wheelchair. At hindi na muling makakatayo pa. Ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Yu, kaya ano pa ba ang magagawa ko? Siguro naman, ikaw si Miss Nan, tama? Miss Nan, ako ang tito ni Yuyan. 140 yan. Sa mga susunod na araw, mukhang magiging istorbo muna po ako rito. Babalik na muna ako sa kwarto ko. Tama na iyan, huwag mo nang saktan. Kailangan pa nating paaminin iyan mamaya. Pagod na ako. Buong araw ko na siyang pinarurusahan. Labas muna tayo para kumain. Tara. Na. Hello? Ako ito, si Lin Yiyi. Gusto kong tulungan mo ako. Sa loob ng maraming taon, ngayon ko lang nakitang may naghanap na pamilya kay Yuyan. Ang totoo niyan, sinusunod ko lang ang utos ni matandang Ginoong Yu. Pumunta ako sa lungsod ng Jiang para utusan si Yuyan na paalisin ka na. Kaya lang ay minahal ka na ni Yuyan, kaya hindi kanya magawang pakawalan. Pag-ibig, gusto lang niya akong ikulong dito at parusahan lang ako. Miss Nan, ikaw? Mahal mo ba si Yuyan? Mahal ko siya, pero galit din ako sa kanya. Nantang. O Nantang. Alam kong kaawa-awa ang kalagayan mo. Pero patawad po. Sabi ni Jason na hindi maganda ang pakiramdam nyo. Kailangan niyong kumain ng masustansya. Kahit na narito si Tito, hindi na kailangang magpanggap ng ganito. President Yu, tumakas po si Lin Yiyi. Ano? Ano bang silbi mo? May kailangan akong asikasuhin sa kumpanya. Kung may gusto kang kainin, pasamahan ka kay Chen Guang. Nakita ko kanina na galing sa ibang bansa ang tumatawag sa numero. May mga kaibigan ba si Yuyan sa ibang bansa? Tapos na akong kumain, aalis na ako. Miss Nan, hindi pa po ako masyadong pamilyar sa lungsod ng Jiang.
Kung maaari po sana, pwede niyo po ba akong ipasyal sa labas? Sige po. Anong ginagawa niyo? President Yu, may problema. Kinuha po ng mga masasamang tao ang ginang. Parang napalakas ang pagkakatira ko. Hindi pa rin siya gumising hanggang ngayon. Ash! Tumahimik ka. Kung hindi ka sisigaw, tatanggalin ko ang tape sa bibig mo. Lin Yi, ang kumuha ng tao ay isang krimen. Kung titigil ka na ngayon, maaari kitang hindi panagutin sa ginawa mo. Haha, wala na akong kahit na ano. Kaya wala na rin akong kinatatakutan. Nagawa na nga kitang dalhin dito sa lugar na ito. Ano pa ba ang dapat kong ikatakot? Ano ba talaga ang balak mo? Gusto kitang tapusin. Pero, huwag kang mag-alala. Hindi mo na kita papayagang mawala ngayon. Gusto kong panoorin ka ni Yuyan sa harap mo habang nagdurusa ka bago ka tuluyang mawala. Anong nangyayari? Ipaliwanag mo sa akin ang bawat detalye. Sabi ni Yu Yanchu gusto niya raw lumabas. Kaya isinama namin siya ng madam sa labas. Pero hindi ko alam kung saan nanggaling ang grupo ng mga tambay. Sinaktan nila si Yu Yanchu at kinuha nila ang madam. Saan papunta ang kotseng sinakyan nila? Sa Timog Silangan po. Nasaan si Yu Yanchu ngayon? Nasa ospital po. Kaninang umaga lang siya nagkamalay. Ay naku. President Yu, ang ibig niyo bang sabihin? Dahil naging maayos ang pagkakuha nila sa kanya, siguradong planado ang lahat ng ito. Alam nila na dadaan kayo sa kalsadang yon, may kinalaman si Yu Yanchu dito? Huwag niyo munang sasabihin sa pulis ang tungkol sa text message. Haharapin ko muna ang taong iyon. President Yu, paano kung malagay po kayo sa panganib niyan? Bago ako umalis, maglalagay ako ng tracking software sa phone ko at i-share mo sa akin ang lokasyon ng live. Kapag hindi pa ako nakakabalik pagkalipas ng 30 minuto, magpadala ka agad ng backup. At isa pa, kumuha ka ng $1,000,000 na pampalubag loob sa mga kumuha sa kanya. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng panggigipit sa kanila. Sinasabi ko na nga ba, ikaw lang yan. Wala kang kasamang iba, di ba? Kapag nalaman ko na may dinala kang tao, hindi mo na kailanman makikita si Nantang. Walang iba. Ako lang ang nandito. Anong laman ng maletang iyan? $1,000,000. $1,000,000? Sa tingin mo ba ay matatapos ang lahat sa ganoon lang? Nananaginip ka ng gising. Dagdagan ko pa ang pera kung hindi sapat. Basta't pangako mo na hindi mo sasaktan si Nantang. Nasa mga kamay ko na ngayon si Nantang. Ako ang gagawa ng patakaran ng laro. At wala kang say rito. Yuyan. Noong sinubukan mong tapusin ang buhay ko para kay Nantang, naisip mo ba na darating ang araw na ito? Sumama ka sa akin ngayon din. Yuyan, ikaw ba talaga yan? Ngayon ay wala na sa inyong makakatakas. Nagtanim ako rito ng pampasabog. Kaya sumama ka na sa akin sa kabilang buhay. Ha 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 ha. Tigil, ay baba ang gamit. Yuyan, niloko mo ako? Yuyan. Yuyan, hindi ka maaaring mawala. Hindi mo pa nababayaran ang utang mo sa akin. Hindi ka pwedeng mawala. Pasensya na. Yuyan. Tangtang, mahal kita. Kung may pagkakataon pa, babawi talaga ako sa iyo. Tulong. Tumawag kayo ng 911. Yuyan. Tangtang, maayos ka lang ba? Kuya! Kuya! Sinalo ni Yuyan ang bala para sa akin. Mawawala na ba siya? Nasa loob si Jason. Magiging maayos din siguro ang lahat. Nag-aalala ka ba sa kanya? Hindi ko alam. Ayaw ko siyang mawala. Ayaw ko siyang mawala. Jason! Yuyan? Kumusta si Yuyan? Naging matagumpay po ang operasyon. Pero sa loob ng 2 araw ay kailangan nating mag-ingat. Depende pa rin po ito sa kagustuhan ni President Yu na lumaban. Ngunit pakiramdam ko ay parang ayaw na niyang lumaban. Mahirap ito. Isa kang ganap na gago.
Hindi na sana kita niligtas noong bata pa tayo. Kung hindi kita niligtas noon, ay hindi hahantong sa ganito ang lahat sa atin. Yuyan, sobra-sobra kitang minahal. Mula noong bata pa tayo hanggang ngayon, nagsusumamo ako sa'yo, gumising ka na, please. Yuyan, pinapatawad na kita. Pinapatawad na kita, kaya please, gumising ka na. Hindi mo ba gustong makita ang anak mo? Yuyan, buntis ako, magkakaanak na tayo, Yuyan. Yuyan? Gising ka na? Gising ka na ba talaga? Doktor, doktor. Isang himala? Talagang isang himala? President Yu, gising na siya. Mrs., ano po ba ang sinabi niyo sa kanya? Biglang bumalik ang kagustuhan ni President Yu na mabuhay. Heto at daldal ako ng daldal. Gusto kanyang makita. President Yu, pumasok na po kayo sa loob. Tangtang, Gising ka na ba? narinig ko ang lahat ng sinabi mo. Ikaw pala ang nagligtas sa akin noon. Bakit hindi mo sinabi sa akin kahit kailan? Hindi ba't ang akala mo ay si Lin Yiyi palagi? Kahit ano naman ang sabihin ko, hindi ka rin naman naniniwala. Patawad, mali ako. Pangako, hindi na ako muling maniniwala sa iba para saktan ka. Totoo, nagkamali ako. Galing sa bibig mo, President Yu, na marinig ang salitang patawad. Ay talagang pambihira. Mapapatawad mo ba ako? Simula ngayon ay magsasama na tayo ng maayos. Aalagaan ko kayo ng ating anak at palagi na akong maniniwala sa iyo. Tingnan natin ang gagawin mo. Tangtang, mahal kita. Sana ay mapatawad mo ako at bigyan pa ako ng isang pagkakataong mahalin ka. Sige. Kailan mo pa inihanda ang proposal na ito? Wala man lang akong kaalam-alam. Kung nalaman mo agad, paano pa ito naging sorpresa? Nasaan si Tito? Nakaalis na ba siya? Noong nagkampanya sila ni Lin Yiyi para pagtulungan ka at idiin sa kasalanan, sumuko na siya sa mga autoridad. Sa susunod, hindi ko nahahayaang may manakit pa sa iyo. Salamat. Yuyan, Tangtang, ang sakit ng tiyan ko. anong nangyari? Dadalhin kita agad sa ospital. Pakiusap, sana ay ligtas ang mag-ina. Anong nangyari sa iyo? Nasaan ang bata? Anong kailangan mo? Ang anak ko. Lalaki ba o babae? Hindi ko alam, tatanungin ko muna. Ikaw si Nantang, di ba? Ito ang iyong anak. Lalaki ba o babae? Babae po. Ano na, may masakit pa ba sa iyo? Yuyan, babae ang anak natin? Ang paborito mong babae? Sige na, kargahin mo na siya. Ayaw ko. Basta nasa tabi lang kita, okay na ako. Nandiyan naman ang mga nurse para magbantay sa bata.